Miller ang makikita nila sa bayan ng Najaf. Ayon sa intel, posibleng dito nakatago ang WMD o Weapons of Mass Destruction. Mga sandatang kayang magdulot ng matinding pinsala sa buong mundo. Ito raw ang dahilan ng digmaan. Pero pagdating ng team ni Miller, ibang eksena ang bumungad. Mga sibilyan, nag-aagawan sa anumang natira mula sa digmaan. Lumapit agad si Miller sa lieutenant na naunang dumating. Anong ginagawa ng mga taong yan dito? Tanong niya. High priority site ito. Kulang ang sundalo sa lugar. Sugatan na ang iba at mas malala pa, may sniper sa loob ng site. Kahit delikado, nagdesisyon si Miller. Papasok ang team niya. Kung tama ang intel, naroon ang mga delikadong chemical. Kailangan nilang kumilos. Mabilis. Nasa mataas na tore ang sniper. Pinaputukan siya ng ilang sundalo para makalapit sina Miller. Hinati niya ang grupo. 2 anggulo, 1 target. Kinuha ng grupo ni Miller ang atensyon ng sniper habang ang iba ay palihim na umaakyat sa gusali. Sa senyas ng chief, sunod-sunod ang putok. Tinamaan ng sniper. Bago halughugin ang gusali, nagsuot muna sila ng protective gear. Pero matapos ang mahabang paghahanap, walang WMD, mali na naman ang intel. Naiinis na si Miller. 3 site na, 3 pagkakamali, 3 beses na nalagay sa peligro ang buhay ng mga sundalo para sa wala. Pagbalik sa base, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siya kay Colonel Bethel. Sir, walang kwenta ang intel, mariing sabi ni Miller. Pero malamig ang sagot ng Colonel. Hindi yan ang gustong marinig ng Washington. Ang gusto nila ay may maipakita sa balita. Malaki ang pressure kina Miller. Hindi lang mula sa gobyerno kundi mula sa buong mundo. Lahat nag-aabang. Sa briefing para sa susunod na operasyon, hindi mapakali si Miller. Paulit-ulit niyang sinuri ang intel report. Nagtaas siya ng kamay. Sigurado ba tayong tama ito? Sino ang source natin? Kwinento niya sa general ang mga naging misyon nila. Sa Najaf, sa Diwania. Tahimik ang lahat. Hindi tugma ang intel sa nakikita namin sa ground, sabi ni Miller. Pero malamig ang sagot ng general. Na-check na ang intelligence. At maayos ito. Ang trabaho mo ay puntahan ang mga lugar, hindi ang magtanong kung paano sila napili. Sa sandaling iyon, malinaw kay Miller, ang katotohanan ay hindi bahagi ng misyon. Walang nagawa ang sundalo kundi sumunod. Pero bago siya makaalis sa base, may pumigil sa kanya. Si Martin Brown mula sa CIA. Nakikinig din siya kanina sa briefing. Wala kayong mahahanap sa Al-Mansur. Na-check na yan ng UN 2 months ago, sabi niya. Napamura si Miller sa galit. Inabot ni Martin ang contact niya at kinumpirmang tama ang hinala ni Miller. Kapag may nadiskubre ka, tawagan mo ako, paalam ni Martin. Hindi pa alam ni Miller na may mga taong ayaw na may madiskubre siya. Samantala, sa airport, lumapag ang eroplano ni Ahmed Zubaydi, isang Iraqi exile na nagbabalik sa bansa. Gusto ng US na siya ang mamuno sa bagong Iraq. Napapalibutan ng press ang lugar. Lahat nag-aabang kay Zubaydi, maliban sa isang reporter, si Lori Dane ng Wall Street Journal. Hinarang ni Lori ang defense officer na sasalubong kay Zubaydi, si Clark Poundstone. Ano na ang nangyari sa WMD? Tanong niya. Sagot ni Clark, ginagawa nila ang lahat para mahanap ito, pero hindi iyon sapat kay Lori. Kailangan ko ang source, kailangan ko si Magellan, giit niya. Sensitibo ang usapang yan, sagot ni Clark. Mahigpit ang bantay kay Magellan, baka kahit ako hindi makapasok. Pero hindi naniniwala si Lori. Imposibleng mawala ng access si Clark sa source na siya mismo ang nakahanap. Binigay ko na sayo ang lahat ng nalaman ko, paalala ni Clark. Ano pa ba ang gusto mo? Ayokong sayo manggaling, sagot ng reporter. Gusto kong marinig mismo ang impormasyon mula sa kanya. Nagpatuloy sina Miller sa Al-Mansur. Pero mukhang tama si Martin. Mali na naman ang intel. Punong-puno ng mga sibilyan ang lugar. Hinarangan nila ang daan ng mga Amerikano. Galit ang mga tao. Sumisigaw sila. Sinubukang linisin ng ilang sundalo ang daan, pero nauwi ito sa tulakan. Sir, humihingi sila ng tubig, report ng isa. Wala tayong magagawa tungkol diyan, sagot ni Miller. Samantala, di kalayuan sa Al-Mansur, nagpupulong ang mga taong may kapangyarihan sa loob ng Green Zone sa Baghdad, dating sentro ng gobyerno ng Iraq. Ibinahagi ni Clark na gaganapin ang Iraqi Freedom Convention kinabukasan. Magtitipon dito ang mga kinatawan ng iba't ibang grupo ng Iraq. Inaasahan niyang mapipili si Zubaydi bilang bagong pinuno. Pero hindi sang-ayon si Martin. 30 taon nang wala sa bansa si Zubaydi. Hindi siya kilala ng mga tao. Ngunit para kay Clark, hindi iyon mahalaga. Kaibigan natin siya, Martin. Marami na siyang naitulong sa atin, sagot niya. Nauwi sa mainit na pagtatalo ang dalawa. Ito ang problema, sabi ni Clark. Kinu-question ninyo ang lahat ng intelligence natin, kaya hindi tayo makausad. Hindi mo pwedeng basta ibigay ang bansang ito sa isang exile na walang nakakakilala at sa mga taga-Washington. Galit na sagot ni Martin. Hinamon siya ni Clark kung may mas maganda ba siyang ideya. Mabilis na sagot ni Martin, makipagtulungan sila sa Iraqi Army. Sila lang ang kayang magpasunod sa mga tao dito sa lugar.
At hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang kaguluhan sa labas ng Green Zone. Pero tumanggi si Clark. Para sa kanya, mas mahalaga ang imahe ng Amerika at hindi magugustuhan ng mga Amerikano na makipagtulungan sila sa army na dati nilang nakalaban. Matapos ang meeting, may isa pang argumento na naghihintay kay Clark. Hindi titigil si Lori hanggat hindi siya binibigyan ng access kay Magellan. Isinugal ko ang reputasyon ko para mailathala ang mga kwento mo, gigil na sabi ni Lori. Pagod na si Lori sa paghihintay. Tapos na akong umasa sa mga update mo, sabi niya. Kung hindi mo ako tutulungan na mahanap si Magellan, hihingi ako ng tulong sa iba. Samantala, ang Ba'athist Army na tinutukoy ni Martin, nagsisimula na ring kumilos. Nagpatawag ng pulong ang pangunahing tauhan ni Saddam, si General Mohammed Al-Rawi, sa isang safe house. Gusto ng ilan na umatake na sila laban sa Amerika, pero kampante si Al-Rawi. Para sa kanya, lalapit ang mga kano para makipagnegosasyon. Paano kung hindi? Tanong ng isa, halatang takot. Kung hindi, kalmadong sagot ni Al-Rawi, lalaban tayo. Tahimik ang boses niya, pero puno ng galit ang mga mata. Hindi nila alam, may isang lalaking nagmamasid sa labas ng safe house. Nakita niya ang pagpasok ng mga Ba'athist. Sumakay siya sa kotse at mabilis na umalis, naghahanap ng mapagsasabihan. Sa Al-Mansur, habang naghuhukay ang grupo ni Miller sa gitna ng daan, umaasang may nakalibing na WMD sa gitna ng mataong lungsod. Sa di kalayuan, napansin ni Miller ang lalaki nagpupumilit na makausap ang mga Amerikano. Pero pinabagsak siya ng isang sundalo. Mabilis na pinigil ng chief ang sundalo at pinalayo ito. Galit na tumayo ang lalaki. Lumapit si Miller at pinakalma siya. Tinanong niya ang pangalan, Freddy. Ikinuwento nito ang nakita niya sa safe house. Napakunot ang noo ni Miller. Bakit ako maniniwala sa'yo? Tanong niya. Hindi nagpatinag si Freddy. Akala mo ba madali ang lumapit dito at kausapin kayong mga Amerikano? Sagot niya. At bakit ba kayo naghuhukay sa lupa? Alam niyo bang pinagtatawanan lang kayo ng mga tao dito? Hindi siya rebelde. Isa siyang lalaking sawang-sawa na sa kasinungalingan at handang magsabi ng totoo kahit siya ang masaktan. Hindi agad nakasagot si Miller. Alam niyang may punto si Freddy. Nagdesisyon siyang tingnan ang sinasabi nito. Maaring isa itong trap, pero mas mabuti na iyon kaysa sa walang katapusang paghuhukay. Alam niyang wala naman itong patutunguhan. Sinama niya ang ilang sundalo. Sumakay sila sa sasakyan ni Freddy habang ang iba ay sumunod sa isa pang sasakyan na minamaneho ni Sergeant Perry. Pagdating sa lugar, naghiwalay ang dalawang sasakyan para ma-corner ang bahay. Sakto, may ilang armadong lalaking palabas. Mabilis silang sumakay sa isang BMW. Pag-andar ng BMW, agad humarang ang sasakyan ni na Sergeant Perry. Pinababa ang mga sakay at tinutukan ng baril. Samantala, tumakbo na si Miller at ang grupo niya papunta sa bahay. Ngunit napansin agad ni na Al-Rawi ang gulo sa labas. Mabilis silang ginabayan ng may-ari ng bahay papunta sa likuran. Marahas na binuksan ng mga sundalo ang pinto. Halughog ang buong bahay. Pinaluhod ang mga tao. Naabutan ni Miller sina Al-Rawi. Papalabas na, nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Basag ang mga salamin, isang tauhan ang napatay. Pero nakatakas si Al-Rawi. Pero hindi lubusang bigo ang operasyon. Nahuli nila ang ilang tauhan ng army, kasama ang may-ari ng safe house, si Syed Hamza. Nakuha nila sa kanya ang isang notebook. Pagbalik sa site, inutusan ni Miller si Freddy na mag-translate. Tinanong niya si Hamza tungkol sa WMD. Isang sagot lang ang nakuha niya. Si General Al-Rawi lang daw ang may alam. Siya ang may hawak ng buong programa. Paano ko siya mahahanap? Tanong ni Miller. Tinitigan siya ni Hamza. Mapoprotektahan mo ba ang pamilya ko? Tanong nito. Kung maipapangako ito ni Miller, tutulungan siya ni Hamza na mahanap ang general at malaman ang buong katotohanan. Agad pumayag ang sundalo, pero naputol ang usapan. May mga helicopter na dumating. Special Forces. Kukunin nila si Hamza. Sandali, bilanggo ko yan, sigaw ni Miller. Pero mas mataas ang autoridad nila. Tinakpan ang ulo ng mga bilanggo at isinakay sa helicopter. Hindi kalaban ang humarang kay Miller, kundi sarili niyang kakampi. At doon niya naunawaan, mas delikado ang mga kaalyado kaysa sa kaaway. Ang notebook! Nasa kanila ang notebook ko! Sigaw ni Hamza. Humarap ang pinuno ng Special Forces, si Major Briggs, kay Miller. Nagkunwari itong walang alam. Sinuntok niya si Miller. Nagkagulo ang mga sundalo. Napatumba si Miller malapit kay Freddy. Doon niya isinilid ang notebook sa bulsa ni Freddy. Hinila siyang muli. Kinapkapan. Wala silang nakita. Umalis na ang helicopter. Hingal na tumayo si Miller. Paglingon niya, wala na si Freddy. Naabutan nila si Freddy sa isang eskinita, tumatakbo palayo. Sinubukan niyang umakyat sa pader, pero nahila siya ng isang sundalo. Nahugot ang prosthetic niyang paa. Bakit ka tumatakbo? Galit na tanong ni Miller. Bakit niyo ako hinahabol? Balik ni Freddy, halos maiyak. Hiningi ni Miller ang notebook, agad naman itong ibinigay. Pero nanginginig pa rin si Freddy. Tumakbo lang daw siya para makalayo sa Special Forces. Ibabalik naman talaga niya ang notebook. Naawa si Miller.
Tinulungan niyang ibalik ang prosthetic na paa. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Lumaban din ako para sa bansa ko, sagot ni Freddy. Binigyan mo ako ng impormasyon, sabi ni Miller. Sisiguraduhin kong makakakuha ka ng reward. Sumama ang tingin ni Freddy. Tingin mo ba ginagawa ko ito para sa pera? Tingnan mo ang nangyari sa bansa ko. Ang mga tao, walang tubig, walang kuryente. Hindi mo naisip na ginagawa ko ito para sa sarili ko? Para sa kinabukasan? Kung ano man ang gusto niyong mangyari rito, mas gusto ko ring mangyari. Isinama ni Miller si Freddy sa green zone, kung saan naghihintay si Martin. Pagdating nila roon, nabigla sila sa nakita. Parang pumasok sila sa ibang mundo. May mga taong nag-e-enjoy sa pool, sagana sa pagkain, tahimik, malinis, malayo sa itsura ng lungsod sa labas. Ikinuwento ni Miller kay Martin ang lahat ng nangyari at ipinagkatiwala niya rito ang notebook. Tinanong ni Miller kung saan dinala ng Special Forces si Hamza. Kapag binigyan mo ako ng access sa kanya, mahahanap ko si Al-Rawi, sabi niya. Pumayag si Martin. Tatawag siya sa headquarters para ma-reassign si Miller. Kailangan nilang maisagawa ang plano. Pag-alis ni Martin, may isang babaeng lumapit, si Lori. Kaswal siyang nagpakilala kay Miller. Napatingin siya sa baril nito. Kayo ang naghahanap ng WMD, di ba? Nalaman ni Miller na reporter si Lori. Umiwas siya, pero nagtanong pa rin ang babae tungkol sa pinag-usapan nila ni Martin. Hindi ka ba nagtataka, sabi ni Lori, na wala tayong mahanap? Kahit may nagsabi na kung nasaan ito, iniabot niya ang contact niya kay Miller. Habang naghihintay ng utos ni Martin, nag-research si Miller tungkol kay Lori. Nakita niya online ang mga isinulat nito, halos lahat tungkol sa WMD or Weapon of Mass Destruction. Galing sa iisang source. May codename na Magellan, isang mataas na opisyal daw sa Iraq. Unti-unting may nabubuong ideya sa isip ni Miller, pero kulang pa ang ebidensya. Paalis na sana si Miller para mag-report kay Martin. Pero may dumating na bisita, si Clark Poundstone. Pinuri niya si Miller sa pagkakadakip kay Hamza, pagkatapos tinanong niya ang tungkol sa notebook. Lahat ng nakuha ko, ibinigay ko kay Martin Brown, sagot ni Miller. Sinubukan siyang impluwensyahan ni Clark. Huwag daw basta makinig kay Martin. Matagal na raw ito sa Middle East. Marami raw sariling pananaw. Kung gusto mo ng mas permanenteng posisyon, sabi ni Clark, ako ang makakatulong sa'yo. Pag-iisipan ko, sagot ni Miller. Umalis si Clark. Pero malinaw, hindi siya masaya. Napag-alaman nila mula kay Hamza na nakalista sa notebook ang mga safe house ni Al-Rawi. Agad namang nagsumbong si Miller kay Martin. Ang unit ni Poundstone ang nagbigay ng intel na ginagamit niyo sa WMD, sabi ni Martin. Tinanong ni Miller kung kilala niya si Magellan. Umiling si Martin. Wala raw siyang alam. Tila si Clark lang ang nagtatago nito. Ipinaliwanag ni Martin ang mga address sa notebook. Nasa paligid lang ng Baghdad. Karamihan ay sa Adhamia, kung saan kakampi ng army ang mga sibilyan. Hahalughugin nila ito isa-isa. Pero ibang misyon ang kailangang gawin ni Miller. Kailangan niyang makausap si Hamza. Binigyan siya ni Martin ng pass para makita ang ibang bilanggo na nasa ilalim ng unit nila. Inabutan siya ng malaking bag, may lamang $1,000,000. Sabihin mo, sa kanya na itong pera kapag binigay niya ang kailangan natin, sabi ni Martin. At kung mananatili siyang tahimik sa loob, ilalabas ko siya at ang pamilya niya sa bansa. Nabagabag si Miller. Nagtaka siya sa mga utos ni Martin, sa kawalan nito ng tiwala sa ibang Amerikano. Akala ko ba magkakampi tayong lahat dito? Sabi niya. Ang gusto lang ni Miller ay mahanap ang mga armas at makapagligtas ng buhay. Pero ramdam niyang mas malaki ang problemang pinasok niya. Bago pa siya makaalis, dumating muli si Clark. May dala siyang balita, hinarang ng Pentagon ang transfer ni Miller. Pinababalik na siya sa dati niyang unit. Ngayon din, mali ang pinili mong kinampihan, malamig na sabi ni Clark. Sa pilitan silang pumasok sa opisina ni Martin. May hawak si Clark na authorization mula sa White House. Ibigay mo sa akin ang notebook, utos niya. Nagkatitigan ang dalawa. Mayabang at mapang-asar si Clark. Si Martin naman, pigil ang galit. Wala siyang magawa, pero binaliwala ni Miller ang utos. Mas lalo lang lumakas ang pakiramdam niya na may mali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Isinama niya si Freddy papunta sa kulungan. Ngunit pagdating nila roon, huli na ang lahat. Nakita nila si Hamza, duguan. Halatang pinahirapan ng mga Amerikano. Tumawag kayo ng medic, sigaw ni Miller. Yumuko si Freddy para marinig ang binubulong ni Hamza. Nang hihina na ito. Bakit niyo ito ginawa sa amin? Sabi ni Hamza. Sinunod ng general ang lahat ng sinabi niyo sa meeting. Kumunot ang noo ni Miller. Anong meeting? Tanong niya. Ngunit hindi na nakapagsalita si Hamza hanggang sa isang salita na lang ang kanyang nabanggit, isang lugar. Jordan. Sa isang iglap, bumaligtad ang buong kwento ng digmaan. Dumiretso si Miller sa isang hotel. Kumatok sa isang kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad ang gulat na mukha ni Lori. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Magellan, diretso niyang sabi. Sa mga ulat ni Lori, sinabi niyang nakipagkita si Magellan sa isang US official bago ang digmaan. Gustong malaman ni Miller ang detalye ng meeting, pero ayaw ibunyag ni Lori ang source niya.
Kung hindi mo nakilala mismo si Magellan, tanong ni Miller, paano mo na sigurong totoo ang sinasabi niya? Si Miller mismo ang naghalughog sa mga site na tinuro ni Magellan. Wala siyang nakita ni anino ng mga armas. Niloloko tayo ni Magellan, mariing sabi niya. Tahimik pa rin si Lori. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdigmaan, giit ni Miller. Paano ka nagsulat ng ganito kung hindi ka sigurado? Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Lori. Isang araw, sabi niya, may tumawag sa akin, isang senior official mula sa Washington. Sabi niya, may hawak siyang katotohanan tungkol sa WMD ng Iraq. Nakipagkita raw siya rito. Ibinigay sa kanya ang kopya ng intel mula kay Magellan. Pero kailan mo chinek kung totoo ang kwento niya? Tanong ni Miller. Wala siyang naisagot. Isa siyang senior official, depensa ni Lori. Siya mismo ang humarap kay Magellan. Ang hiling lang niya, huwag ilabas ang lokasyon ng meeting. Hindi makapaniwala si Miller. Sa Jordan ba? Tanong niya. Tumango si Lori. Nagmamadaling bumalik si Miller sa opisina ni Martin. Si Al-Rawi si Magellan, diretsyong sabi niya habang ibinabalik ang bag na pera. Pero imposible para kay Martin. Hawak daw ng US si Magellan. Ikinuwento ni Miller ang lahat, ang sinabi ni Hamza, ang inamin ni Lori. Pero bakit itatago ni Clark? Tanong ni Martin. Kung nakausap niya si Al-Rawi sa Jordan. Sandaling tumahimik si Miller. Paano kung may sinabi si Al-Rawi na ayaw niyang marinig? Sagot niya. Paano kung sinabi niyang walang WMD? Unti-unting luminaw ang lahat. Pinatrack ni Martin ang galaw ni na Al-Rawi at Clark bago ang digmaan. Kinumpirma ng datos, nasa Jordan sila sa parehong araw. Ngunit wala na silang oras para mag-isip pa. Sir, sigaw ng isang tauhan. Inaatake ang isa sa mga safe house ni Al-Rawi. Alam nila ang ibig sabihin nito, sisiguraduhin ni Clark na walang makakalabas na sikreto. Mabilis na kumilos si Miller. Kasama ang unit niya at si Freddy, nagtungo sila sa susunod na safe house. Pero nauna na roon ang mga tauhan ni Clark. Paglabas ng dalawang lalaki mula sa bahay, pinaulanan agad sila ng bala. Tinamaan ang isa. Pero nakatakbo ang isa pa. Naabutan siya ng mga Amerikano at tinutukan ng baril. Nasaan si Al-Rawi? Tanong nila. Ayaw sumagot ng lalaki. Pero bigla, humandusay ang tauhan ni Clark. Lumabas si Miller mula sa dilim. Kinausap niya ang tauhan ni Al-Rawi. Kasunod niya si Freddy. Nagsisilbing translator pa rin. Sabihin mo kay Al-Rawi, sabi ni Miller, magkita kami sa bus station ngayong gabi. Pinakawalan nila ang lalaki. Kapag nakuha ni Miller ang general, may pag-asa pang ayusin ang lahat. Pero biglang hinarang siya ni Freddy. Seryoso ka ba? Galit na tanong niya. Kakausapin mo si Al-Rawi? Alam mo ba ang ginawa niya sa bansang ito? Humarap si Miller sa kanya. Sinusubukan lang naming magligtas ng buhay, Freddy. Sagot niya. May mga naniniwalang kaya niyang pigilan ang rebelyon. Sinubukan pa siyang pigilan ni Freddy. Pero buo na ang loob ni Miller. Mabilis ding nakarating kay Clark ang balita. Tinawagan siya ni Major Briggs. May ibang unit na nakialam. Agad niyang pinatrack si Miller. Papunta na ito sa istasyon. Makikipagkita siya kay Al-Rawi, sabi ni Clark. Sundan niyo siya, at kapag nahanap niyo ang general, patayin niyo. Pagkatapos, bumulong siya sa isang staff. Simulan na natin ang press briefing. Nagtipon ng media at mga opisyal sa isang silid. Tahimik ang lahat. Naghihintay, lumabas ang spokesperson. Pumirma na ang ambassador ng Iraq sa isang utos. Simula sa oras na ito, anunsyo niya, disbanded na ang lahat ng natitirang militar sa bansa. Lahat na lokal na opisyal at sundalo ay tinatanggalan ng ranggo. Kumalat agad ang balita. Pilit kinokontrol ni Martin ang kanyang emosyon. Malinaw ang mensahe, walang lugar ang Ba'athist Army sa bagong Iraq. Samantala, dumating ang team ni Miller sa bus station. Mauuna ako, utos niya. Sumunod na lang kayo. Sa una, wala siyang nakitang tao. Inikot niya ang mga bus. Hanggang sa may nakita siyang lalaki sa isang sulok. Sinenyasan siya nito at naglakad palayo. Sumunod si Miller. Bigla, may dumating na mga sasakyan. Hinarangan siya sa magkabilang dulo. Sa pilitan siyang isinakay. Agad namang naalerto ang mga kasamahan ni Miller. Tumawag sila sa radyo. Kailangan namin ng tulong, sigaw nila. May dinukot na sundalo. Narinig ito ni Freddy. Naghihintay sa sasakyan. Kumuha siya ng baril. Umalis agad. Narinig din ito ni Briggs. Sakay ng helicopter. Mabilis silang rumesponde. Dinala si Miller sa isang silid. May lalaking nakatutok ang baril sa kanya. Mainit ang ulo ng mga ito dahil sa announcement. Maya-maya, dumating si Al-Rawi. Pinababa niya ang baril. Lumapit siya kay Miller. Sino ka? Tanong niya. Nagpakilala si Miller at sinabi ang pakay niya. Pumunta ako dito para sunduin ka, sagot ni Miller. General, alam ko ang tungkol sa meeting ninyo bago ang digmaan. Alam kong handa kang magsabi sa US tungkol sa WMD program. Dagdag ni Miller. Anong program? Kalmadong tanong ni Al-Rawi. Sinabi ko na iyan sa opisyal ninyo.
Sinira na namin ang lahat noong 1991. Ipinaliwanag ni Miller na hindi iyon ang isinumbong ni Clark sa gobyerno. Nagsinungaling siya tungkol sa sinabi mo, dagdag niya. At dahil doon, umabot tayo sa ganito. Halos mabasag ang boses ni Miller. Lumapit si Al-Rawi sa kanya. May nag-verify ba sa kwento niya? Tanong ng general. Wala. Dahil gusto ng gobyerno mo ang kasinungalingang iyon, Mr. Miller. Gusto nilang tanggalin si Saddam at nakahanap sila ng dahilan para gawin iyon. Napatahimik ang sundalo. Ngayon lang niya naisip ang posibilidad na ito na ang WMD ay hindi talaga ang ugat. Isa lang itong dahilan para wasakin ang isang kaharian. Pero hindi pa siya pwedeng sumuko. General, kung sumama ka sa akin, pakiusap ni Miller, may mga tao pa rin sa Washington na gustong makipagtulungan sa'yo. Naiintindihan nilang kailangan ng army ng Iraq. Kung ganoon, balik ni Al-Rawi, bakit nila dinisband ang army? Ginawa kaming mga tulisan. Sa galit, hinila niya sa kwelyo si Miller. Tinaya ko ang buhay ko para sabihin sa Amerika ang totoo tungkol sa WMD. Kapalit nito, pinangakuan ako ng lugar sa bagong Iraq, pero lahat iyon kasinungalingan. Puro pagtataksil, galit na sabi ni Al-Rawi. Sumenyas ang general. Sinimulan nilang saktan si Miller. Ang hindi nila alam, nasundan na siya ng mga sundalo. Napapalibutan na ang lugar. General, sumama ka na sa akin, pilit ni Miller, bago mahuli ang lahat. Akala mo ba tapos na ang giyera? Sagot ni Al-Rawi. Nasa loob ka lang ng green zone, pero makikita mo, nagsisimula pa lang ang lahat. Sa labas, biglang sumugod ang mga sundalo. Umulan ng bala, may naghagis ng granada. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa silid kung nasaan si Miller. Patayin niyo yan, utos ni Al-Rawi habang nagmamadaling umalis. Sinugod ng isang lalaki si Miller. Nagpalitan sila ng suntok at sipa. Nag-agawan ng baril. Hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak ang kalaban. Sa labas, nagpapatuloy ang putukan. Nasusunog ang mga gusali at sasakyan. Marami na ang sugatan sa magkabilang panig. Mabilis na tumatakbo si Al-Rawi kasama ang isang tauhan. Hindi siya tinigilan ni Miller. Mula sa helicopter, minamanmanan ng rescue team ang habulan. Inutusan nilang salubungin si Al-Rawi sa baba. Sumuot ang general sa madilim na eskinita. Pagkatapos, pumasok sa isang bahay. Tinulungan siya ng mga sibilyan. Sumunod si Miller. Nakarating sila sa isang gate. Barilin niyo ang Amerikano! Sigaw ng kasama ni Al-Rawi. Sunod-sunod na putok ang bumuhos mula sa mga bintana sa itaas. Naiwan si Miller, ngunit napansin niya ang helicopter. Sinundan niya ang direksyong tinatahak nito. Hindi kalayuan, ganun din ang ginawa ni Freddy. Habang sina Al-Rawi, dinadala ang helicopter sa isang open area. Pagdating doon, isang missile ang mabilis na lumipad. Tumama ito. Nagliyab. Bumagsak ang sasakyan. Patuloy pa ring tumatakbo si Al-Rawi. Pinoprotektahan siya ng mga tauhan niya. Si Miller naman, nakakita ng kotse, agad siyang sumakay. Hinabol niya ang general. Napansin niyang may isa pang sundalong humahabol. Sinubukan niya itong harangan, pero naunahan pa rin siya. Tinutok nito ang rifle, diretso sa noo ng general. Pero bago pa niya makalabit ang gatilyo, naitulak na siya ni Miller. Sumubok siyang bumawi. Pinagbabaril siya ng kasama ni Al-Rawi. Agad nakabawi si Miller at tinapos ang lalaki. Ngayon, silang dalawa na lang ng general. Itinutok ni Miller ang baril. Dahan-dahan siyang lumapit. Diyan ka lang, utos niya. Sigurado ka bang ito ang gusto nilang mangyari sa Washington? Ang mahuli ako? Tanong ni Al-Rawi. Pero bago pa makasagot si Miller, bumagsak ang general. Hindi bala ang pumatay sa general, kundi galit ng isang bansang pinagsinungalingan. Ibaba mo ang baril, sigaw ni Miller kay Freddy. Agad naman itong sumunod, halatang kinakabahan. Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Miller. Nanginginig ang boses ni Freddy nang sumagot. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa bansang ito. Pagod na siya, sawang-sawa na sa pakikialam ng mga Amerikano. Sa pag-aastang sila ang mas nakakaalam kung ano ang mabuti para sa mga Iraqi. Pinagmasdan ni Miller ang paligid, mga bangkay, isang bayang nagliliyab. Lahat, bunga ng walang katapusang agawan sa kapangyarihan. Sa isang iglap, nawala ang galit niya. Umalis ka na, Freddy, sabi niya. Umuwi ka na. Pinatakas niya ang lalaki. Pagbalik sa Green Zone, sinimulan ni Miller ang intel report. Isinulat niya ang buong katotohanan, walang itinago. Pagkatapos, hinanap niya si Clark. Abala ito sa Freedom Convention. Personal niyang iniabot ang kopya ng report. Hindi natuwa si Clark nang mabasa ito. Ano pang punto nito, Chief Miller? Tanong niya. Tingin mo ba may maniniwala sa'yo? Alam ko ang totoo, matapang na sagot ni Miller. Gawa-gawa mo lang si Magellan para makuha ang gusto mo. May isa pa siyang tanong. Alam ba nila sa Washington na nagsisinungaling ka? Dagdag niya. O hindi na sila nag-abala pang magtanong sa'yo? Puno ng hinanakit ang boses ni Miller. Itinanggi ni Clark ang lahat. Hindi na ito mahalaga. Bigla siyang hinila ni Miller sa kwelyo. Mahalaga yan, sigaw niya.
Mahalaga ang dahilan kung bakit tayo nakikipagdigmaan. Agad silang inawat ng mga tauhan ni Clark. Nanalo na tayo sa gyera, Miller, sabi ni Clark, at tuluyan siyang tumalikod. Pero mali siya. Pagbalik niya sa convention, nagkakagulo na ang mga Iraqi, nagsisigawan, iba-iba ang sigaw. Isang totoong Iraqi ang dapat mamuno, hindi Amerikano, kailanman, hindi nila matatanggap si Zubaydi. Samantala, sa laptop ni Lori, may bagong email, isang attachment, ang kopya ng report ni Miller. Ipinadala hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng malalaking pahayagan. Panahon na para itama